is to worship you. I'll worship you. I'll worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Salamat po. The reason I live is to worship Him. Alam nyo kaya hindi tayo namatay kagad nung tayo maging Kristiyano? Is for the very purpose na kayo at ako ay sambahin ng Panginoong Diyos. This is all we need to do. Hindi yung sa church ka palagi. Hindi po. Huwag nyo mapagkamalian. Worship is not only being done inside the church. Ang pagsamba ay araw-araw natin pamumuhay na lagi nakatuon sa Panginoon kung anong kalooban niyang gagawin natin. That you would live fairly and compassionately sa mga tao. Worship is not only standing and sitting and singing and then praying, hindi po. Worship, this is just part of our life bilang mga Kristiyano. But worship outside our church, yung pamumuhay natin bilang Kristiyano. Amen? Tumuhin po tayo lahat. Buksan natin ang Bible sa Colossians 2. Colossians chapter 2, verse 8 hanggang 15. And then I'd like you to listen and learn. We will have some running commentary ngayong umaga. Just to give you information and to let you know, lahat tayong mga tao na hindi pa Kristiyano o bago tayo naging Kristiyano, lahat tayo meron kayong warrant of arrest. Ulitin ko, lahat tayo na kung hindi tayo Kristiyano o dati noon hindi tayo Kristiyano, lahat ng tao may warrant of arrest. At ang masakit noon, lahat tayo na hindi pa Kristiyano noon, pati mga hindi pa Kristiyano ngayon, ang sentensya po, hindi kulungan, hindi ICC, hindi The Hague, hindi the Netherlands, ang sentensya po, kamatayan. Ganun ang kalagayan ngayon ng mga tao na hindi Kristiyano. You are under arrest and you are almost dead. Basahin po natin, Colossians chapter 2, 8 hanggang 15 ng malakas. Amen? Begin.
Pagpala ng Panginoon Diyos sa kanyang salita, magsipo tayo. Ang biyaya at kapayapaan ng Panginoong Diyos ay sumaatin sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Now listen, church. Hindi ko ito sasabihin dahil ako'y namumulitika, hindi ho. Wala akong pakialam doon sa mga magnanakaw sa gobyerno, mga lumalapastangan sa batas. Ang sasabi po rito, yung senaryo, yung sitwasyon ngayon, para lang sa kaalaman natin nila lahat, sa nalalaman kong, as far as I know, this is the fact. May lumabas na warrant of arrest sa isang senador, akala niya hindi siya mahuli sapagkat for the past 5 months, nagtatago siya, sumusweldo, hayayang buhay, hindi lang sumusweldo ng 50,000 isang buwan, mga kapatid ng senador. Daang libo ang sweldo ng senador. Sino sa inyo namamasukan sa... Alam niyo, may mga kapatid tayo ngayon sa church? Wala sa church ngayon? Pag hindi pumasok ngayon, tanggal sa trabaho. Sumusweldo ng 50 pesos hanggang 100 piso isang araw, maghapon, ginagamit ng amo, kinakaradkad, kung saan-saan, inaalila, 150 pesos sa sweldo, pag hindi pumasok ngayon, tanggal siya. Meron ganun, di ba? Kaya may nagtatext sa akin, Pastor, hindi mo na ako makaka-attend sa church. Kasi pag hindi na ako pumasok, tatanggalin ako. Ano magagawa ko? Siyempre, alangan ako magbigay ng sweldo sa kanya. Kung kaya ba, ako nang bibigay ng sweldo, pero hindi ko kaya eh. Pero ito, senador, 5 months. Nakikinig ba kayo? Sumusweldo, hayahay, tas lalabas, pasikat, tatanggalin ng opisina yung mga nakupuron. So, wala na akong pakialam sa kanila. Pero merong warrant of arrest. I have nothing against doon sa mama na yun. I have nothing against doon sa nakakulong sa dahig. In fact, binoto ko pa nga yun eh. I used to believe in them. Pero ang facts is, warrant of arrest, tinakasan, tumakbo, at di ako naniniwala ng station putukan doon, talaga lang yung mga ilang tao ron, hindi ata marunong ng parang sa tagal di makako ng baril, nagpapatok lang basta. Ang tanong ngayon, bakit ka aarestuhin ng isang korte na hindi sakop ng ating bansa? Sa unang tingin, okay, sa unang tingin, wala silang pakialam sa atin. Pero again, mga kapatid, kayo magsasabi. Ang ating pong bansa, bilang isa sa bahagi ng mundo, ay pumirma sa kasunduan. Kasunduang pagpirma na maginoong pagpirma ng mga bansa nagkakaisa, independyente, may kanya-kanyang kasarinlan, malaya, pumirma ng legal, buong kusa na merong moral siyang obligasyon na pipirma sa batas na kung tawagin ay kasunduang nagtatag sa International Criminal Court noong 2011. Bakit po kailangan sila ang magpadala ng warrant of arrest sa isang tao na akusado ng crime against humanity? Ito ang mga argumentong sumusuporta dyan. Dahil tayo po noong 2011 ay opisyal naging miyembro ng Rome Statute, kasunduan na nagtatag ng ICC at ayon sa Article 127 ng Rome Statute at mismong desisyon ng ating Korte Suprema. Okay? Kahit umalis na tayo sa ICC noong 2019, Korte Suprema mismo nagsasabi, hindi nawawala ang ating obligasyon bilang bansa na makapagtulungan sa mga investigasyon may kinalaman sa krimen na naganap
between 2011 to 2019. Sa ko pa rin tayo ng batas na umiiral ng pinirmahan ng Pilipinas na ipatutupad ang pag-iimbestiga sa mga naakusahan ng crime against humanity between 2011 hanggang 2019 kasi ganito lang tayo. So lahat ng ginawang krimen sa loob ng mga taong yun, sako pa rin na maimbestigahan ng ICC. Kasi nakapirma po ang bansa Pilipinas sa Rome Statute. At ang Korte Suprema po, kahit na may TRO na hiniling ang kampo nung mama na tumakbo at may kaso, hindi sa pinanigan, hindi pwedeng pakilaman ng Korte Suprema na pigilin ang anumang ilalabas na warrant laban sa kanya dahil bilang Maginoo na pumirma ron, nakakahiya tayo pagka nilabag mismo natin ang pinirma natin kasunduan. Ganun lang ako kasimple. Ang nakita ko na dito, gumawa na lang sila ng batas na yung pagpirma natin doon, aalis na tayo totally. At inaalis natin totally ang ating mga koneksyon. Ang Basa Amerika hindi sumama rito. Kung ba tayo, napasama, pumirma tayo. So bilang bahagi ng kasunduang yan, ipatutupad po ang anumang pag-iimbestiga sa mga taong naakusahan ng paglabag. So suporta po yan. Bakit sila nakakapasok dito at nakapag-issue ng warrant of arrest mula sa ibang bansa, ibang korte? Kasi tayo po ay nakapirma sa isang maginoong usapan na mapapayag tayo na imbestigan ang anumang bansa na kaanib pagka yung tao akusado ay nagkasala ng crime against humanity. Okay? Pangalawang argumento, hindi sila makikilong direkta sa ating pamamahala dito na sa ikinaakusa ng mga tao na kasama ng arestado, inaaresto, dahil may batas tayong pinirmahan, kasama tayo sa pumirma, may karapatan sila na ibigay ang warrant of arrest at ang magpapatupad ng pagdampot, hindi po international police. Ang dadampot po, tulad ginawa sa mama na nandoon na, ay PNP at NBI. So yun lumalabas. Sila po ang merong karapatan dumampot sa ating mamamayan na akusado sa magitan ng utos ng DOJ at ng Korte Suprema. Yung prinsipyo ng complementarity, ano ibig sabihin? Pangunahing batas ng ICC, tutulong lang sa mga bansa na hindi kaya lutasin ang anumang kaso ng mga kriminal akusado o yung mga bansa na ayaw gumalaw. Kasi mga kapatid, dito sa ating bayan, amin natin sa Sende, marami pong nakakulong na nagnakaw lang ng mangga, pero walang kaso, wala pong litis na nabubulok na ron, pero sa mga ninanako na bilyon, hayahay sila sa ibang bansa. So parang hindi parehas. So dyan pumapasok ang ICC na babalansin nila. Ang daming mga pumapatay, nakakawala ng isa, nabangga, hindi naman siya sadya, nakakulong, nabubulok sa kulungan. Maraming ganong kaso. So, ang isang bayan na unable and unwilling to investigate yung malalaking kaso o krimen, doon papasok ang kakayahan ng ICC para imbestigahan. Well, sabi na iba, ba't kaya naman nating dito litisin? O, tingnan nyo nga, nalitis ba? Isa nga, nakasenador ngayon nakulong dahil sa illegal possession Ngayon, nakalaya May batas kasi na pumabor sa kanya. Sa atin, wala tayong pakialam masyado. Pero pag sa inyo nangyari, yung inipik kayo, inabuso kayo ng mga makapangyarihan, mabubulok ko kayo sa kulungan o mabubulok yung sa basura ang inyong kaso, lalo pag malaking tao kalaban nyo. Doon pumapasok ang ICC. Sila ang kakatawan para sa iyo. So accountability at pag-iingat sa karapatang pantao, ang pinakamalakas sa argumentong moral ay ang pagharap ng katarungan sa inapi ng mga taong gumawa ng crime against humanity, pumatay ng isang sistematikong paraan. Mga kapatid, kahit ano sabihin nyo, tumahimik di umano ang ating lugar, pero marami pong namatay na inosente sa panahon nung nakaraan.
Salamat nakakalakad ng mga babae, lalaki, matanda, bata sa paligid. Pero sa ating lugar, pero sa ibang lugar, pinapatay ang mga kompetensya sa drugs. At pagka natambay ka rin sandali, pati ikaw mapapatay. So dahil sa wala na kakayahan ng ating gobyerno, at kasama tayo sa pumirma, at hindi tayo pwedeng tumanggi, hindi mo sila nakakailam, iimbestigahan ang mga akusadong ito, at pag napatunayan, saka doon pa lang pwedeng makailam kung ano gagawin natin sa kanila, at kung saan sila kukulong. So sinasabi po natin mga kapatid, kung walang kasalanan, ba't ka tumatakbo? Di ba? Wala nang katarungan, mga kapatid. Pinakikita nga ng ating pamahalaan na tayo ay maginoo at responsabling bahagi ng pandaigdigang community na sumusunod ng may respeto sa karapatang pantao. Kaya pinayagan yan na magpadala ng warrant of arrest at ang ating mga police personnel ang dadampot at maghatid sa kanyang kulungan pasamantala. Bakit ito sinasabi? Hindi nga kayo nakagawa ng crime against humanity, but we are criminal against God. We are guilty as charged bilang mga tao na nagkasala sa Diyos. Meron mga wanted, dead or alive. Tayo po, may nakalagay na paskel. Wanted, dead. Yung kasalanan ang ating ginawa laban sa Diyos, yung ating pagtanggi sa Diyos, yung ating pagtalikod sa Kanya, pataw kagad ng Diyos, kamatayan. Romans 6:23. Ano sabi ng Bible? For the wages of sin is death. Mga kapatid, kamatayan kagad. Eto nga, iimbestigan ka pa. Lahat ng karapatan mo, iingatan ka. Lahat, hindi ka aabusuhin dyan. Doon nga siguro tatanda sa tagal ng investigasyon. Pero tayo ho, mga kapatid, we are also being offered a warrant of arrest. We are all guilty. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo ay dapat mamatay. And as we all know, ang Diyos na pinagkasalaanan natin na nagpapato ng parusang kamatayan, siya rin Diyos ang nagbigay ng paraan para tayo ay magkaroon ng panibagong pagkakataon. Para tayo mapatawad. The sovereign God, the Almighty God na si Kristo, ay nakapagtransaksyon sa makasalanang tulad natin. Para tayo ay magkaroon ng pagkakataon magbago. At yung sintensya ng kapatid ay nangyari sa krus ng Kalbaryo. At alam niyo kapatid, what is the currency of that exchange? The blood of God. Dugo ng Diyos ang ipinambayad. Siya na ating pagkasalaanan. Siya mismo ang nagdusa para sa ating lahat. Ganun o kabagsik. Bakit o kailangan magkaroon ng transaksyon? Ang napakabanal na Diyos at napakamakasalanan tao. Tipo sa Colossians 2 verse 13. Dahil tayo po ay mga patay sa ating mga kasalanan. Wala tayong kakayahan. Wala tayong kapag-asa. Patay dahil sa ating mga kasalanan. And this verse reminds us, we're dead in sin. Dead means necros. Ibig sabihin, you are like a walking dead. Wala tayong kabuhay-buhay. Bago tayo maging Kristiyano, para tayong mga bangkay na lumalakad. Walang saysay, walang kwenta. Lahat patungo sa impyerno. Sa loob ng barong, sa loob ng magandang Amerikana, sa loob ng makeup, sa loob ng mga mamahaling mga damit, mga mahaling mga alas, sa loob ng magandang sasakyan, bahay, lahat. We are all walking dead. Papunta sa impyerno. Kung di tayo naging Kristiyano. Salamat na lang mga kapatid. Si Kristo na ating kilalanin bilang tagapagligtas, inalis niya yung hatol, yung warrant of arrest, inalis niya, pinunit niya yung parusa na para sa ating lahat. Ang malungkot lang mga kapatid, some of us are not willing to live for Him. Yung tipo ng kamatayan sa 1 Corinto 15, na parang mga bubuyog, pagka nadikit sa yung bubuyog, larga kanya ang tipo dyan. Alis siya, tutusok na ako ni kanino. Lahat ng tayo may tipo ng kamatayan. Lahat ay pupunta sa impyerno. Sabi ng Bible sa verse 13, you being dead in your trespasses and sin, kayo patay sa inyong mga kasalanan. Okay? Na ipinatawad sa atin, ang ating lahat ng mga kasalanan. Nung tayo maging Kristiyano. Patay ka sa kasalanan, walang silbi, walang pag-asa, walang kabuhay-buhay, all are going to hell. Ngunit, binuhay tayo ni Kristo Jesus nung tayo sumampalataya. Tayo ay binuhay.
You were dead, and now you're alive. Romans 6:11. Ibinilang ninyong kayo tunay na mapatay sa kasalanan, ngunit mabuhay kay Kristo. Buhay tayo dahil kay Kristo. Amen? Unang Korinto 15:22. Tinasabi ng Bible. 1 Corinthians 15:22. Pakibasa. Dahil kay Kristo, mabubuhay tayo. Kaya dahil namatay tayong lahat. Kay Kristo, mabubuhay tayo. 2 Timothy 2:11. Tapat ang pasabi, tayo nang matay, nakalakit niya, ay mabubuhay naman na kasama niya. May pag-asa pa. Tayo mga naging Kristiyano, patay, sumampatay sa Panginoon, dahil sa kanyang Espiritu Santo, sa kanyang biyaya, tayo tumugon sa kanyang panawagan, naging Kristiyano tayo. Colossians 2:13, na pinatawad sa atin na ating lahat ng mga kasalanan. Yan sabi ng Bible. Mga kapatid, pinatawad sa iyo, hindi konting kasalanan, hindi kapi-kapraso. Sabi ng Bible, pinatawad sa atin ang lahat ng mga kasalanan. Amen? Wala nang kasalanan. Ibabato sa iyo. Wala ka nang anumang guiltness na makakarinig sa iyo. You are no longer trespasser. Okay? Sa ating mga bahay, nakalagay din minsan, no trespassing. Bawal pumasok sa Satanas, of course. Bawal pumasok na hindi tagaron. Bawal pumasok na hindi mga legal o otoridad. But now, sa ating buhay, nakalagay, no trespasses. Wala nang kasalanan. Ikaw na Kristiyano, wala ka ng kasalanan. Ipinatawad na sa atin ating mga kasalanan. Hindi ba kayo natutuwaran, mga kapatid? Wala ka nang babayaran sa Diyos. Wala ka ng utang. 1 Corinthians 6:19-20. Basahin natin. 1 Corinthians 6:19-20. Begin. Twenty. Sabi ng Bible, you are bought with a price, therefore glorify your body, God through your body. Tinubos tayo, binayaran niya tayo. So yung katawan natin, tinubos niya, gamitin natin para sa Diyos naman. Ang Kristiyano ay forever property ng Diyos. Gusto ng Diablo, titingin kayo sa Kanya. Gusto ng Diablo, isipin niyo sa Diyos. Gusto niya sumingit palagi, ipinipihit na pilit sa ating mukha, at titingin sa Kanya, at sasabihin ng Diablo sa iyo, oh, loser ka. Oy, guilty ka. Ipinalapit natin pungatan sa Diyos. And God is telling you, I've already forgiven you. Pinatawad na kita, nilinis na kita. And the devil will say, loser, guilty ka. You're worthless. Unforgivable ka. Hipokrito ka. Laging pinakikita ng Diablo yan. Wala kang kwentang tao. Wala kang silbi. Wala kang magagawa. And Jesus would come and say, tumingin ka sa akin, your sin have been forgiven. Amen? Pinatawad ka na sa mga kasalanan. All your sins present, all your sins past, all your sins future are all under the blood ni Kristo. Nilinis na niya. Hindi ka dapat magpa-uto sa Diablo. Sa pastor, kinausap niya isang babae, inaakay sa Panginoon, nalaman niya itong babae ito, umati sa church nung araw, at tiwanok Kristiyano siya nung araw. Sabi niya, napatawad ako ng Diyos sa aking mga kasalanan, pero at ako'y nag-backslide, tumuli ko daw sa Panginoon. At sabi ng pastor, you can come back. Sabi ng babae, makakabalik pa ba ako? Naubos ko na ang pagpapatawad ng Diyos. Mga kapatid, hindi po milky ang pagpapatawad ng Diyos. Hindi consumable ang pagpapatawad ng Diyos. Ang pagpapatawad ng Diyos ay mula kay nagsisi ng kasalanan hanggang katapusan, hanggang eternity, you are forgiven. Di po sabi ng Bible, Psalm 103, verse 11 and 12. Basahin natin mga kapatid. Psalm 103, verse 11 and 12. Meron pang tarata, I think Hebrews 10:17. Your sin will I remember no more. Okay? Tingnan natin. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. As far as the east is from the west. Okay?
Psalm 103, verse 11 and 12. Tignan niyo kung gano'ng kalayo, inilayo ka ng Diyos sa iyong kasalanan. Verse 12. Basa. Kung gano'ng layo. Tignan niyo mga kapatid, east and west. Gano'ng kalayo yan? Walang katapusan yan. Inaliyo ka sa iyong kasalanan. Verse 14. Tingnan po sabi ng Bible. Verse 14. Basa. Hindi niya kakalimutan, alalahanin ang ating kasalanan. Ibig sabihin, alam na niya yung ating kalagayan. Isaiah 43:25. Tingnan po sinabi ng Bible. 43:25. Church, listen. Habang binabasa. 43:25 ng Isaiah. Tandaan nyo, kayong Kristiyano ay pinatawad na ng Diyos sa lahat ng iyong kasalanan. Hindi na kayo kailangan maging guilty. Hindi na isusumbad sa'yo ng Diyos yan. You are forgiven. Basa. Hindi. Alam niyo, ba't kaya may mga tao, no? Pinatawad at lahat. Guilty pa rin. Sabi niyo, pinatawad na nga kita, ba't pinipilit mo, ungkatin. Ang kasalanan, gusto mo, dali kita sa impyerno? Pinatawad ka na nga sa niya, hindi ko na alalahanin yung mga kasalanan. And yet, we still live like sinners. Kaya di tayo magbago-bago. Dahil akala na tayo makasalanan pa rin. We thought we are no longer forgiven. Pero mga kapatid, pinatawad ka na ng Diyos. Di po sabi sa James chapter 1, verse 15. James 1:15 and 16. Basa. At sandali, tinan niyo ha. Ang kasalanan, pag nanganak, nagbubunga ng kamatayan. Kamatayan pag hindi naging Kristiyano. Okay? Pero si Kristo, nagdusa sa Kalbaryo, para siyang sheriff, at nakita niya lahat ng mga pagmumukha natin nakapaskil sa buong mundo. Guilty, wanted, dead or alive, or whatever alive, wanted, Juan de la Cruz, Freddy Guzman, Ray Langasa, lahat nakalagay doon. Wanted, dead. And then sheriff came and his name is Jesus. Nakita lahat ng mga kasalanan. Ang ginawa niya, hindi white out, red out. Pinahira niya ng kulay pula, dugo niya. Pinahira niya, you are now forgiven. Tapos ito tayo, nabubuhay na parang walang Diyos na kinikilala. Galatians chapter 3, verse 15, verse 13. Galatians 3, verse 13. Ano sabi ng Bible? Basa, sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Sapagat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa kahoy. Yung sumpa ay naging natin napataw kay Kristo. So yung parusa sa sumpa ay napunta natin kay Kristo. Ganon kabagsik. Yung pana na para sa itatama. Dahil yung target ay lumipat, napunta kay Kristo. Parang yung missile ng mga Israelites, hinahabol yung missile ng kalaban, napunta rin, sunod siya. Yung target niya na tayo, ang ginawa ni Kristo, kinuha yun. Nilagay sa kanyang katawan at yung target tumawa sa kanya. Ganon kabagsik mga kapatid. Basa. Colossians 2:14 na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. Ipinako sa krus, mga kapatid. Yung lahat ating mga kasalanan, ipinako ron. Pinasan lahat ni Kristo. Pero hindi po masyadong trahedya, bagamat nakakalungkot na yung Diyos na nagkataon tao, nagdusa. Mas malaking trahedya, yung tao na pwede na mabuhay na matino, ayaw pa rin sa Diyos. Mas trahedya malaki, nabinigyan ng Diyos sa kapatawang kasalanan, and yet ayaw pa rin maglingkod sa Panginoon. Dalawang layang yan, baka hindi Kristiyano talaga. Baka talaga hindi Kristiyano. Sino yung pumalit kay Kristo? Sino hiningi nila na ipalit kay Kristo at ang Kristo ipapako? Ano pangalan ng tao? Barabas. Ano yun si Barabas? Sobrang sama, sobrang kriminal, kaya nga siya nakalagay pa ako doon sa gitnang krus. Pero nung araw na yan, pinamili sila. Isa lang dapat sa kanila mapako. Sino siya yung ipako? Sabi nila, release unto us Barabas. Ano gagawin kay Kristo? Ipako siya. Si Barabas lamang po ang nag-iisang tao sa buong mundo. Ang pisikal na makapagsasabi,
Tinubos ako ng taong yan. Yung Barabas na yan, sa sobrang sama niya, pinalaya pa rin siya dahil kay Kristo. Si Kristo ang nagdusa sa kanyang space, sa kanyang place. Siya dapat na namatay, pero si Kristo namatay. And later, as I remember, si Barabas ay naging Kristiyano at naging mangangaral sa ibang lugar. Ano sinasabi natin in closing? Kristiyano ka. Kung tunay kang Kristiyano, you're forgiven. Your sins will never be ipapato sa'yo. Wala na, nilinis ka na ng Diyos. Ang tanong, kailan ka pa maglilingkod sa Kanya? Kailan ka magpapatuloy magtapat sa Panginoong Diyos? Lahat ng uri kasalanan, pangangalan niya, kasamaan, pagnanakaw, pagnarape, kasakiman, chismis, walang pakialam, lahat ng kasalanan, you name it, at pinasan lahat ni Kristo sa kanyang sarili yan. Ipinako sa krus. And then after 3 days, para siyang tumayo at sinabi, wala ka ng kasalanan, pinunit niya. May mga tao, mahal nila si Jesus, pero ayaw nilang paglingkuran si Jesus. Ang makagagawa lang noon, mga kapatid, ang tunay na Kristiyano. Ang makagagawa ng maglingkod ng buhay niya para sa Diyos ay mga taong nakaranas ng tunay na pagbabago. Ano dapat natin gawin? Balik tayo sa Diyos. Isa na lang. Let me go to this story. Si Saki, ilang taon man siya noon, bata pa, I think, isinama ng bayaw ko, tsaka ng asawa niya. Napunta ko saan, inihatid yung isang kung kilala ko sino man. Pauwi na sila. Punta sa Skyway. Ang Skyway, ang lakas ng bayad dyan. Mahal ang bayad dyan. Kung kayo natadaan dyan. Naligaw siya na naligaw. Labas na labas ng pera. Nakikita sa akin, labas na labas ng pera yung tito niya. Naligaw naman sila, balik naman sila ron. Nabibilang siya ng barya. Sabi ni Saki, Tito Woka, wala pera si Jujun. Paano kayo makakadaan doon? Oo, tititin natin. Awa siya. Paano makadaan kayo? Ako nang iwan niya dito. Kinukwento ng bayo ko yun. Umiyak siya. Naisip ng bata yun. Nakita wala ng pera sila. Yun ang akala wala ng pera. Dahil pabalik-balik na eh. Ako na lang iwan niyo dito. Magkapatid si Janet at si Mary. Pumunta sa dinabi namin tayo sa mundo. Ito magkapatid na ito, ang merong very rare kind of blood. Sobrang rare ng kanilang blood na wag na wag sila sana magkakasakit dahil mabibigit ang buhay ng isa sa kanila. O silang dalawa. Masaya na mabuhay. Mas may edad yung kuya Johnny. Sa karamdaman si Mary. So precious, so rare ng dugo niya. Hindi pwedeng masalinan na iba-ibang klaseng dugo. Mamamatay siya. Ang kailangan dugo may isa sa kanya, kagaya din ng kanyang dugo. At yun ay nasa dugo ng kapatid niya. Hindi wala sa magulang. Pinusok ng mga doktor si Johnny. Na 2 years ago, ganun din ang karamdaman. At biyaya ng Panginoon na buhay siya. Dahil may makakuha ng dugo kung saan. Pero pinilalo sa kanya, Johnny, huwag ka magkakasakit, huwag ka masusugatan. Dahil malaki depresya ang mangyayari sa'yo. You can die. Pero dumating ang pagkakataon, ang kapatid niya si Mary, ang nangailangan ng dugo. Hirap-hirap ng magulang, hirap-hirap yung mga doktor, ipaliwanag. At sabi ng mga doktor, we have to say, it to Johnny. Umiyak ang mga magulang, kinausap ng doktor, at si Johnny, sabi niya, sige, okay lang. Sasalinan ko ng dugo, kapatid ko. Iniga sila sa loob ng operating room, sinasaka ng mga tubo. Nakita ni Johnny, masaya siya una, dahil mabubuhay ang kapatid niya. Nakita niya, nagsimulang lumabas ang dugo sa kanyang katawan. Nawala ang ngiti. Nawala yung sigla sa kanyang mukha. At nagsimula siyang pumikit. Lumapit ng doktor, inaaliw-aliw siya. Sabi, doktor, kailan ako mamamatay? Hindi na kami yung doktor, tumululuha.
Pagkatapos may sarili, dugo sa kanyang kapatid si Mary. Maayos yung kalagayan ni Mary. Nilalabas si Johnny. Nakatakip ng kanyang mukha. Binigay ni Kristo sa kanyang buhay sa atin lahat. Sino tayo para hindi maglingkod sa kanya? He gave his life, mga kapatid. Dugo at buhay ni Kristo ang ibinigay sa ating mga Kristiyano. Huwag natin sayangin ang ginawa niya sa Kalbaryo. Tumayo po tayo. Tayo manalangin.